Mga kwento ni Felmo. Ako si Eda. May katandaan na. Tubong Samar ako pero kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Manila. Katulad ng iba ay gusto ko ding magbahagi ng kwentong kababalaghan na aking karanasan. Naranasan ko ito na may 2 dekada ng nakaraan. Nag-aaral ako noon ng high school na makilala ko si Ramon. Naging kaklase ko ito at sa unang tagpo pa lamang daming dalawa ay nakagaanan ko na siya ng loob. Gwapo si Ramon. Marami ang nagkakagusto sa kanya sa aming paaralan. Kaya pakiramdam ko ay sobrang haba na ng buhok nang niligawan niya ako. Nasa 17 taong gulang pa lamang kasi ako noon. Ganon din naman si Ramon. Tumagal ng 6 na buwan ang kanyang panliligaw sa akin bago ko siya sinagot. Nung una ay nag-aalangan kasi ako na pumasok sa isang relasyon dahil sa respeto ko sa aking mga magulang. Ayaw nila na magkaroon ako ng nobyo habang nag-aaral ako. Pero masugid kong manliligaw si Ramon kaya napilitan akong sagutin ito at tagampin ang kanyang pag-ibig dahil na rin sa meron na rin akong pagtingin sa kanya. Nung una ay tinago muna namin ito sa aking mga magulang. Natatakot kasi akong malaman ni Itay baka patigilin niya ako sa pag-aaral. Pero hindi nagtagal ay nalaman ng aking mga magulang ito. Siguro nga walang sikretong hindi nabubunyag. Nagulat na lamang kami ng hapon na ito. Uwian mula sa eskwelahan. Magkasabay kami ni Ramon noon na naglalakad pa uwi nang bigla akong sinundo ni Itay sa aming school. Nagulat ako nang binantaan niya si Ramon na itigil na raw nito ang pakikipagrelasyon sa akin kung ayaw nito ng gulo. Sasagot pa sana noon si Ramon kay Itay para ipaglaban ang aming pagmamahalan pero hindi na siya ni Itay binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Lumipas sa mga araw na hindi kami nagkikibuan ni Ramon sa eskwela. Umiwas kami sa isa't isa at may 1 linggo din sigurong hindi kami nag-usap. Sinunod namin ang sinabi at banta ni Itay. Natatakot kami ng mga araw na yon na makarating na naman kay tatay ang aming ginagawa kung sakali. Kung kaya't mas pinili na lamang namin ang umiwas sa isa't isa. Hanggang isang araw, may inabot na liham sa akin si Ana. Isa sa mga kaklase ko. Oras ng tanghali noon. Bago ako kumain ay binasa ko ang liham at galing ito kay Ramon. Nilalaman ng liham na magtanan kami. Sinabi niyang yun ang gusto dahil sa hindi niya kaya na iwasan ako sa araw-araw. Kung kaya't gusto niyang magsama na lamang kami at lalayo na lamang sa aming mga magulang noon. Nung una, napaisip ako na masyado pa kaming mga bata. Hindi namin kakayanin. Kung kaya't sinagot ko ang liham niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako payag sa kanyang kagustuhan. Pero muli niyang sinagot ang liham ko at sinabing kung mahal ko daw talaga siya ay sasama ako sa kanya. Siguro, dala ng aking emosyon. Martes ng tanghali pagkatapos ng tanghalian, natagpuan ko ang aking sarili na nasa terminal na ng bus kasama si Ramon. Wala akong dalang mga gamit kundi mga gamit sa eskwela lamang. Pumasok pa ako nung araw na yon pero hindi ko matiis si Ramon Kung kaya't kahit natatakot at may alinlangan, sumama ako sa kanya. Sumakay kami ng bus patungong probinsya ng Samar. Sa mura naming edad ay ginawa na naming dalawa ang isang desisyon na napakabigat sa loob ng aming mga magulang. Maging sa mga magulang din ni Ramon. Pero sa aming paglayo ay hindi na nila kami nahanap pa. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating kami sa isang lugar na tahimik. Doon kami nakituloy sa isang kamag-anak ni Ramon. Sa bahay ng kanyang Lola Santa. Sa halip na kami ay pangaralan at pagalitan sa aming ginawa. Nakita kong bakas sa mukha ng matanda ang galak nang dumating kami noon. Malugod niya kaming tinanggap sa kanyang tahanan. Mag-isa lang na namumuhay ang matanda. Nasa edad na ito. Taglay na nito ang kahinaan at katandaan. Maraming alagang manok si Lola Santa. At yun ang kanyang ikinabubuhay. Ang pag-aalaga ng mga manok.
Naging maayos naman ang unang araw namin ni Ramon doon sa poder ni Lola Santa. Marami din kaming mga kapitbahay at hindi nagtagal. Nagkaroon ako ng mga bagong kakilala at mga kaibigan. Nakapasok ng trabaho si Ramon sa isang construction bilang helper. Kung kaya't araw-araw na iiwan ako sa bahay kasama si Lola Santa. Maayos naman ito nung una. Mabait eh. Magkasundo kami. Pero hindi ko inakala na ang pananatili namin sa probinsya ang magbibigay sa akin ng kahindik-hindik na karanasan. Lalo na noong ako ay nagdadalang tao na sa aking panganay na anak. Isang tanghaling tapat noon ay kasalukuyang natutulog ako sa labas ng bahay. Nakahiga ako sa duyan na nakatali sa matabang puno ng mangga. Malilim doon kung kaya't doon ako palaging nagpapalipas ng oras. Bigla akong nagising. Pakiramdam ko ay may ibang tao sa aking harapan. Hindi ako makakilos at pagdilat ko ng aking mga mata. Kitang-kita ko ang isang matandang nakatayo sa aking harapan. Mapula ang kanyang mga mata at nakataas sa mga kamay. Mahaba ang kanyang mga kuko na parabang gusto akong yakapin nun. Hindi ko alam at ang pinaka nakakatakot ay ang nakalugay ang mahaba niyang mga buhok. Hindi ako makakilos na mga sandaling yon. Ni hindi ako makasigaw. Animoy nakapako ako sa aking pagkakahiga. Ganun pa man ay alam kong gising na gising ako noong mga sandaling yon. Nang akma na akong hawakan ng matandang ito ay bigla na lamang may dumating at tumawag sa akin. Yun ay ang aking kinakasama na si Ramon. Ganun na lamang ang pasasalamat ko dahil dumating siya ng mga oras na yon. Dahil kung hindi baka nakuha siguro ako ng matandang babae. Kasabay ng pagdating at pagtawag sa akin ni Ramon ay lumingon din ang matanda. Nagulat ako nung magkatitigan kaming muli. Mukha na ni Lola Santa ang nakikita kong nakatayo sa aking harapan. Nakangiti pa ito at tila nag-aalala. Tinanong niya kung napano ako at bakit ako namumutla ng mga sandaling yon. Umiling ako at dali-dali akong bumangon at yumakap kay Ramon. Halos hindi ako makapaniwala, Sir Seth. Takot na takot ako ng mga oras na ito. Alam kong saglit akong napaidlip sa aking pagkakahiga sa duyan. Ganun pa man ay sigurado akong hindi yun panaginip. Totoo ang lahat ng aking mga nakita. Mabuti na lang at hindi na bumalik si Ramon sa trabaho ng araw na ito. Masama umano ang kanyang pakiramdam kaya umuwi siya para magpahinga muna. Umakyat kami saglit sa aming silid at sabay na nagpahinga. Hindi ko na kinuwento pa sa kanya kung anong nakita ko at kung anong nangyari. Nasa loob na kami noon. Iniisip ko pa rin ang nangyari sa labas. Hindi ko lubos mapagtanto kung sino ba talaga yon. Yung babaeng mapupula mga mata na biglang naging si Lola Santa. Iniisip ko kung paano ako mabubuhay kasama niya. Kasama namin ni Ramon. Para bang napag-isip-isip ko na ligtas ba ako doon? O hindi na? Hapon na noon ay nag-aalangan ako na lumabas ng aming silid. Takot pa rin ako at nagising na rin si Ramon. Kung kaya't kahit labag sa loob ko at nandun pa rin ang takot ko ay lumabas pa rin ako ng silid namin para ipagtimpla siya ng kape. Nakaugalian na ni Ramon na magkape noon tuwing hapon kasama ako. Kung kaya't sabay na kaming lumabas ng aming silid. Hindi ko nakita si Lola Santa sa loob ng bahay. Marahil ay nag-ikot-ikot siya sa paligid noon. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang aking nakita ng tanghaling ito. Hindi ko pa rin ito binabanggit kay Ramon dahil ayaw kong ito pa ang simula ng hindi namin pagkakaunawaan. Nakaupo kami noon ni Ramon sa balkonahe habang nagkakape ng bigla akong matanaw si Lola Santa. Nakatingin ito sa akin mula sa malaking puno ng kahoy na nasa bandang kaliwa ng bahay. Animoy nakakubli siya roon habang tinititigan ako. Nang magtagpo ang aming mga paningin ay bigla siyang umiwas. Pinilit kong baliwalain ang lahat ng yon. Hindi ko na ito binigyan pa ng kahulugan. Pero sadyang hindi ko makalimutan ang nangyari sa labas ng bahay. Habang nasa duyan ako. Napansin ito ni Ramon kung kaya't napatanong siya sa akin ng, "Ayos ka lang ba? Bakit parang tulala ka yata?"
Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, iniyaya ko na lamang siya sa loob ng bahay. Kailangan ko nang asikasuhin ang aming hapunan. Habang nagluluto ako noon ng aming hapunan, bigla kong nabitawan ng sandok. Nang yumuko ako para damputin ito ay bigla akong nagulat ng pagtayo ko nakatayo din sa harapan ko si Lola Santa. Nakakagulat. Hindi ko maunawaan kung paano siya nakalapit sa akin na hindi ko namalayan. Muntik na akong mapasigaw sa biglaang pagsulpot nito sa harapan ko. Ganun pa man ay pinigil ko ang aking sarili. Nakangiti ito sa akin at tinapik niya ang aking balikat. Sabay siwika ng, "Napakasipag mo talaga, bata. Mabuti na lang at naisipan niyo ni Ramon na dito pumunta. May kasama na ako ngayon." Nanatili akong tahimik na mga oras na yon. Hindi ako nakasagot. Pakiramdam ko ay naiilang ako kay Lola. Ni hindi ko maintindihan kung paano siya kaagad nakalapit sa akin gayong mabagal na siyang maglakad at kumilos. Maya-maya ay dumating din si Ramon at tinulungan ako sa kusina. Sabay din kaming tatlong naghapunan ni Lola Santa. Medyo tahimik kaming kumain ng hapunan ng mga oras na yon. Pagkatapos naming kumain ay agad kong niligpit ang aming pinagkainan at agad na akong pumasok sa aming silid ni Ramon. Hindi na ako komportable na malapit kay Lola Santa kung kaya't minabuti kong umiwas na lang sa kanya. Nauna akong pumasok sa aming silid at sumunod naman si Ramon. Ganoon naman kasi sa probinsya Maagang natutulog yung mga tao, di ba? Kinabukasan, maaga akong gumising para maganda ng aming almusal. Kailangan kong gawin yun dahil maaga din si Ramon na pumapasok sa trabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw. Mahigit 1 buwan na kami noon sa bahay ni Lola Santa. Hindi na rin ako umulit na matulog pang muli sa duyan. Simula nang mangyari ang una kong karanasan na hindi ko maipaliwanag tungkol kay Lola. Kaya madalas sa tanghali pagkatapos magtanghalian diretso na ako sa silid namin ni Ramon para magpahinga. Sinisigurado kong nakalak ang pinto ng aming silid noon. Pero isang araw, kasalukuyang nasa loob ako ng silid at nakaidlip na nga sana ng mga oras na yun nang bigla akong naalimpungatan. Narinig ko na may nagpupumilit buksan ang aming pinto. Dinig ko ang pag-ikot ng kandado ng pintuan. Nakiramdam muna ako bago bumangon. Ilang sandali ang lumipas ay lakas loob kong binuksan ang pinto. Pero wala naman akong nakita. Walang tao sa labas ng aming pintuan kaya inisip ko na mga oras na yun na siguro. Guni-guni ko lang ang lahat. Kung kaya't bumalik na lamang ako sa loob ng aming silid. At hapon na ako muling lumabas. Natanaw ko noon si Lola na nagwawalis sa bakuran. Kayang-kaya pa niyang gawin yun. Hinayaan ko lang siya. Hindi na ako lumabas ng bahay. Maya-maya ay naglinis na lamang ako ng aming kusina. Hindi nagtagal ay umakyat na rin si Lola para magmeryenda. Sabay na kaming nagmeryenda ng mga oras na yon. Saktong may dumaan na naglalako ng biko kaya bumili siya. Tahimik lang ako habang kumakain kami ng aming meryenda pero biglang may napansin ako kay Lola noong mga oras na yon. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Nagsalubong ang aming mga mata pero bigla siyang umiwas ng tingin. Pero kitang-kita ko ang mga mata niya, Sir Seth. Iba siya kung tumitig sa akin. Kung kaya't agad akong tumayo at nagwika sa kanya na doon na lamang ako sa balkonahe. Parating na rin si Ramon. Kung kaya't doon ko na siya hihintayin. Hindi ko na hinintay pa na makasagot siya. Tumuloy na ako sa balkonahe. Maya-maya'y dumating si Ramon. Nung gabing yon ay kinausap ko siya. Hanggang kailan tayo mamamalagi sa bahay ni Lola Santa? Matagal bago siya sumagot. Kumunot lamang ang kanyang noo. Kung kaya't muli ko siyang tinanong pero sa halip na sagutin ako ay tinanong niya ako kung may problema ba ako kay Lola Santa noon. Mukhang maayos naman kayo tingnan pero ngayon bakit parang nagmamadali ka na? Tanong niya sa akin. Dito ay sinabi ko na hindi lang ako komportable kay Lola Santa.
Hindi ko masabi sa kanya ang totoo kong dahilan dahil kahit papano ay lola niya pa rin yon. Pero sa totoo lang, nakakapagtaka na si Lola Santa ay namumuhay mag-isa. Gayong may mga anak naman ito pero pinili nilang lumayo kay Lola. Natiis nila itong hindi dalawin. Si Lola Santa po ay ina ng nanay ni Ramon. Pero bihira lamang din niyong makadalaw sa matanda. At ang anak nitong bunso ay hindi na nagpakita kay Lola simula nang nagkaasawa ito. Patuloy ang paglipas ng mga araw. Nasa bahay pa rin kami ng matanda. Nagwika si Ramon na makakasanayan ko din na palaging kasama ito. Ayon kay Ramon ay mabait naman ang matanda kung kaya't wala akong dapat ipag-alala. Wala akong magawa kundi ang manatili sa bahay ni Lola. Dahil sa wala naman kaming ibang mapuntahan nun eh. Totoo naman na mabait si Lola Santa pero minsan hindi ko maiwasan na may mga bagay akong napapansin sa kanya na kakaiba. At may mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nagising akong masakit ang aking tiyan. Kung kaya't pumunta ako sa banyo para magbawas ng dumi. Nasa kusina ang aming banyo. Tahimik na ang buong bahay at natutulog na rin si Ramon ng mga oras na yon. Mag-aalas 10 na yun ng gabi. Pagdating ko sa kusina ay agad kong tinungo ang aming banyo. Papasok na sana ako sa loob nang bigla akong may napansin. Bukas ang bintana. Nakita ko mula sa ilalim ng aming lamesa. Napakalaking asong itim at nakakatakot. Para siyang nagtatago sa ilalim ng mesa pero ewan ko ba kung bakit ako napasilip doon. Dali-dali kong kinuha ang walis at mabilis kong hinampas ang aso kahit natatakot pa ako. Mabilis itong tumalon sa bintana. Kinilabutan ako ng mga oras na yon. Kaagad kong sinarado ng mabuti ang bintana at sinigurong hindi na ito mabubuksan ng kung sino. Kinabukasan ay sinabi ko kay Ramon ang tungkol sa aso. Nagulat si Ramon sa sinabi ko sa kanya. Sinabi nito na imposible yon at wala namang alagang aso si Lola pero sabi ko totoo ang nakita ko eh. Sinabi din yon ni Ramon kay Lola Santa. Ay naman sa matanda ay baka may naligaw lang na aso mula sa kapitbahay. Sinabihan niya kami na isara na lamang naming mabuti sa susunod ng mga pintuan at bintana. Nang sa ganun ay hindi ito makapasok. Mabilis na lumipas sa mga araw. 3 buwan na kaming namamalagi sa bahay ni Lola. Katanghali ang tapat nang makita kong muli ang malaking aso sa kusina. May kinakain itong animoy karne na may dugo at tumutulo sa sahig. Kinilabutan ako at dali-dali naman akong kumuha ng walis at hinampas ko ang malaking asong yon para lumabas ng bahay. Nagmatigas pa ito na animoy, ayaw pa niyang lumabas. Kakaiba akong makatingin sa akin ng aso. Namumula ang mga mata nito. Mabuti na lamang at hindi nagwala ito at hindi ako sinaktan. Pero hindi pa rin talaga ako mapalagay. Napansin ko na mga oras na yon na wala si Lola sa loob ng bahay. Sumilip ako sa kanya sa silid pero wala din siya doon. Dahil doon ay pumasok na rin ako sa silid namin ni Ramon. Sinarado ko ng maigi ang aming pintuan. Nakaidlip ako ng mga sandaling yon. Hapon na nang lumabas ako sa aming silid. Dali-dali akong lumuwas ng bahay para magwalis sa likurang bahagi ng bahay nun. Kasalukuyan akong nagwawalis ng muntik na akong himatayin sa gulat dahil bigla namang lumitaw si Lola. Sa likuran ko siya banda. Tinapik niya ako sa balikat at nagwika na magmerienda na muna kami. Iha, magmerienda na muna tayo. Bumili ako ng kutsinta sa naglalako. Nakangising wika nito. Tinigil ko na lamang muna ang pagwawalis at sumama na sa kanya paakyat ng bahay para makapagmerienda na kaming dalawa. Tinanong ko ito kung saan siya nanggaling dahil hindi ko siya nakita kanina. Ayon sa kanya, may pinuntahan lamang daw siya sa kabilang bahay. Tinanong ko rin sa kanya kung nakita na rin ba niya ang asong nakikita ko na pumapasok sa loob ng bahay nun. Hindi umano. Ganun pa man ay sinabi niya sa akin na wag ko na yung pansinin. Sigurado daw siyang aso lamang yun ang kapitbahay.
Tumango na lamang ako sa sinabi na yun ni Lola Santa. Hanggang sa isang araw, walang pasok noon si Ramon sa trabaho. Inayos niyang butas ng dingding ng aming kusina para makasiguradong walang madaanan ng itim na asong yon. Isang gabi noon, nagising ako sa ingay ng mga aso sa paligid. May tumatahol at meron ding umaalulong. Nakakatakot ang bilog na maliwanag na paligid dahil kabilugan ng buwan. Ginising ko si Ramon. Natatakot ako ng gabing yon. Gumising siya na nayayamot at sinabi niya sa akin na huwag ko nang pansinin dahil mga aso lang naman umano yon. Sinabi niyang mabuti pa ay matulog na lamang ako pero hindi ako makatulog dahil sa maingay nga ang paligid. Lalo na sa mga ingay na gawa ng mga alulong ng mga aso. Pero wala akong magawa dahil naiinis na rin si Ramon sa akin. Bumalik na siya sa pagtulog noon. Pinilit ko rin makatulog ng gabing yon pero kahit makaidlip man lang wala. Maya-maya bigla akong nakaramdam ng matinding pag-auhaw kaya pumunta ako ng kusina para makainom. Pero napasigaw ako sa pagkabigla nang buksan ko ang pintuan namin. Nakita ko ulit ang malaking aso sa labas mismo ng aming silid. Mabilis itong tumakbo at tumalon sa bintana. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit nabubuksan ang bintana samantalang sinasara naman namin ito ng maayos bago kami matulog. Nagising si Ramon sa aking sigaw kaya mabilis niyang hinabol ang aso na tumalon sa bintana. Pero hindi na niya ito nakita pa. Dahil doon ay minabuti naming matulog na lang ulit. Kinabukasan ay nagising akong masama ang aking pakiramdam at nahihilo. Naduduwal. Sinabi ko kay Ramon na wag na muna niya akong iwan kung kaya't hindi muna siya pumasok ng trabaho. Na mga sumunod na mga araw ay walang pinagbago. Ganun pa rin ang aking nararamdaman. Hanggang sa isang umaga, habang naguhugas ako ng mga plato sa kusina, bigla akong nilapitan ni Lola at sinabi niya sa akin na, "Sa tingin ko iha, buntis ka na. May naaamoy ako sa tiyan mo na hinog na langka. Napakasarap." Wika ni Lola. Nangingislap pa ang kanya mga mata. Nagulat ako sa sinabi niya. Kakaiba ang titig niya sa tiyan ko noon. Animoy tumatagos ang kanyang paningin. Hindi pa ito nakontento at hinipo niya pa ang sinapupunan ko. Biglang nanigas ang tiyan ko ng mga sandaling yon. Kasunod nito ay ang pagkirot na aking nararamdaman. Mabuti na lang at pumunta din sa kusina si Ramon kung kaya't minabuti niyang ipasok muna ako sa aming silid at doon na ako nagpahinga. Malaking tulong na naroroon si Ramon ng mga sandaling yon sa aking tabi. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Lola Santa na may masarap daw sa tiyan ko. Alam kong may mali nun pero hindi ko maipaliwanag. Doon ko lamang naalala na magdadalawang buwan na nga ako noon na walang dalaw. Doon ko rin napagtanto na tama kaya si Lola Santa. Buntis ako noon. Sinabi ko ito kay Ramon at pinabuti namin na magpatingin ako sa sentro ng bayan. At doon ay nakumpirma ko na magdadalawang buwan na pala akong nagdadalang tao. Masayang-masaya si Ramon ng mga oras na yon. Magiging ama na siya at magiging magulang na kami pareho. Lalong nagsipag si Ramon sa trabaho at araw-araw kagaya ng aming nakasanayan. Naiiwan ako sa bahay ni Lola. Maasikaso at mabait naman sana si Lola sa akin pero habang tumatagal kami sa pamamahay niya nararamdaman ko din ang unti-unting paghihigpit niya. Ayaw niyang ako mismo ang magluluto ng kakainin. Pagkagising ko sa umaga nakahanda na yung almusal. Natutuwa naman si Ramon dahil para sa kanya ay suportado kami ng kanyang lola. Pero para naman sa akin parang may kakaiba. Hindi ko alam kung anong binabalak niyang gawin pero malakas ang loob o kutob ko na may iba talaga. Lalong-lalo na sa anak ko noon. Isang gabi ay nakaramdam ako ng bagyang pananakit ng tiyan.
Inasikaso naman ako ni Ramon at siya pa ang lumaplas ng langis sa tiyan ko. Tinanong ko siya kung saan nanggaling ang langis na yon. Binigay ito ng kaibigan ko na anak ng isang albularyo. Mabisang pangontra daw yung langis na to laban sa mga aswang Kaya nanghingi ako. Habang nagkikwento si Ramon ay patuloy siyang nagpapahid ng langis sa tiyan ko. Nang ginawa niya ito ay tila ba unti-unti akong nakakaramdam ng mahinang alab na dumadaloy sa kalamnan ko. Pero sa halip na sumakit ang tiyan ko, nakaramdam ako ng kaginhawaan. Nararamdaman ko rin na unti-unting nagiging malumanay ang pagtibok ng puso ng sanggol sa sinapupunan ko. Nang gabing yun ay wala akong nararamdaman na kung anumang ingay sa labas ng aming pinto. Hindi na rin ako nakaramdam ng pagkauhaw o hindi kaya ay pagkasakit ng tiyan. Kinabukasan ay nagising ako na maaga. Ganon din si Ramon. Nakapagluto na rin ng almusal si Lola Santa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaamoy ako ng parang malansang amoy ng pagkain. Nawalan ako ng gana nun. Nagtaka din si Ramon pagkakita niya ng pagkain na nasa hapag. Kapwa kaming napaisip kung ganoong uri ba ng pagkain ang kinakain namin araw-araw. Hinahanap ni Ramon si Lola Santa pero nalibot na niya ang buong kabahayan ay hindi niya pa rin ito nakita. Nang araw din na yon ay niyaya ako ni Ramon na sumama sa kanyang pinagtatrabahuan. Maghanap na rin tayo ng bahay na pwede nating maupahan nang sa ganun makalipat tayo ng tirahan. Sabi sa akin ni Ramon. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking asawa. Hindi ko lubos akalain na ang matagal ko nang hinihiling na pakinggan niya naman sana ako. Ngayon, siya na mismo ang nagsabi sa akin na kailangan na naming makaalis sa poder ng kanyang lola. Nang umagang yun ay magkasama kaming umalis ni Ramon sa bahay. Sumama ako sa kanyang pinagtatrabahuan. Sumapit ang kanyang pahinga sa tanghali ay doon nagtanong-tanong kami ng bahay na paupahan malapit lamang sa pinagtatrabahuan niya. Nang sa ganun pwede siyang umuwi sa tanghalian at hindi na rin niya kailangan na bumiyahe pa pauwi sa bahay ng kanyang lola. Nakakita kami ng paupahan. Maayos ang bahay. May kaliitan na sakto lang para sa aming mag-asawa. May maliit na sala, may isang silid, palikuran at may maliit din na kusina. At dahil medyo maayos naman na ang kita ni Ramon sa kanyang trabaho, sigurado naman kaming kayang-kaya na naming bayaran iyon kada buwan. Nakakaipon kami kahit papano dahil sa hindi naman ako palagasta. Hindi din ako mahilig na umalis at pumunta sa kung saan. Mas gusto ko pang manatili na lamang sa bahay at gumawa ng mga gawaing bahay kaysa sa gumala o makipagtsismisan sa kapitbahay noon. Nang araw din na yun ay napag-usapan namin ni Ramon na mangupahan na sa lugar. Kinausap na namin ang may-ari ng bahay at kaagad naman kaming nagkasundo. Ganun pa man ay umuwi pa rin kami ni Ramon para kausapin si Lola at makapagpaalam ng maayos na aalis na kami. Bago kami bumiyahe pa uwi ay naghaplas muna ako ng langis sa tiyan ko. Nag-cross na rin ako ng langis sa noo ko at pulsuhan. Nadatnan namin si Lola na nasa bakuran. Galit ang itsura nito at nanlilisik ang kanyang mga mata. Namumula yun na para bang handang-handang sumugod ng kahit anong oras. Pero nang makita niya kami napangisi ito. Animoy unang lumapit si Ramon sa kanya para magmano. Iniabot niya naman ang kanyang kamay sa asawa ko pero nang ako na ang kukuha sana ng palad niya para magmano nun, hindi niya inabot sa akin ang palad niya. Nagwika na lamang ito ng, "Ayos na iya, pumasok ka na sa loob. May pagkain na sa lamesa. Kaninang umaga pansin kong hindi kayo nakakain eh. Nagmamadali ba kayo?" Marahan pero batid sa tono nito na hindi niya nagustuhan ang hindi namin pagkain nang inihanda niyang almusal. Si Ramon nang sumagot ng, "Kumain na kami sa labas la. Kailangan na pong magpahinga ni Eda." Tumangulang naman si Lola Santa sa sinabi ni Ramon. Pero halata sa itsura niya na hindi siya nasisiyahan nang malaman niya na hindi na naman kami kakain na mag-asawa. Muli kong nakita ang mabilisang pagbalasik ng kanyang mukha. Ganun pa man ay mabilis din naman yung nawala.
dahil sa pagod kong kaya't nakatulog ako ng maaga. Pero nagising ako nang may narinig akong mga paghingal sa labas ng pintuan ng aming silid noon. Inising ko si Ramon. Sinabi ko sa kanya ang naririnig kong kaya't mabilis pero walang ingay ang kanyang mga yapak na lumapit sa pintuan. Nang nakalapit na siya ay nakita ko pa kung paanong nanlaki ang mga mata niya. Sinenyasan niya ako na iabot sa kanya ang bote ng langis na binigay ng kanyang katrabaho. Binigay ko ito. Sinubukan niyang wisikan ng langis ang nilalang sa labas ng pinto. Nagulat kami nang biglang humiyaw ang nilalang na ito. Nasaan yung aso pero ang tunog ng paghiyaw ay boses ng babae. Kilala namin ang tinig na yon. Tinig ni Lola Santa. Mabilis na lumayo ang nilalang sa pintuan ng aming silid. Kinabukasan ay nagising kami nang walang nakahandang almusal sa lamesa. Wala din sa bahay si Lola Santa. Nag-iwan na lamang si Ramon ng sulat. Pinaalam niya sa matanda na umalis na kami sa bahay at nakahanap na kami ng bahay na mauupahan. Bastos mang umalis nang hindi nagpapaalam ng maayos ay wala na kaming magawa. Hindi din naman pwedeng manatili pa kami sa lugar dahil sa mga nangyari. Maayos naman kaming nakalipat. Dahil sa wala naman kami mga gamit na dala at tanging damit lang namin ang aming dala noon. Naging maayos ang aming pamumuhay at nang sumapit na sa 5 buwan ng tiyan ko, nagulat ako nang bigla na lamang akong pinuntahan ni Lola sa bahay na aming inuupahan. Mabuti na lamang at naroroon din si Ramon ng mga panahon na yon. Kasama niya yung 3 niyang kasamaan sa trabaho. Nagluluto sila sa kusina dahil nagbabalak sila mag-inuman. Wala itong sabi-sabi na kaagad ako nitong sinugod. Naglalaway ito at lumalabas na ang matutulis at kulay dilaw niyang mga ngipin. Malaking tulong din na hindi ako minto sa pag-aplas ng langis dahilan para hindi tuluyang nakalapit ang matanda. Nakita ito ng kasamahan ni Ramon na si Inkoy. Siya ang sumigaw para tawagin ng 3 na nasa kusina na siyang dali-dali namang lumapit. Mabilis na tumakbo si Lola Santa at tumalon sa may mataas na pader sa likod ng bahay. Lingid sa aming kaalaman na tambakan pala ng mga basag na bote ang bahagi na kanyang tinaluran. Marahil ay doon siya tumama kaya malakas ang kanyang paghiyaw na animoy na sugatan siya ng matindi. Simula noon ay hindi na nakabalik sa inuupahan naming bahay ang matandang yon. Nabunyag na rin ang kanyang lihim na tinatago dahil si Ramon mismo ang nagkalat na aswang ang kanyang lola. Maayos akong nakapanganak at hindi ko na muli pang nakita ang matanda. Hanggang sa naisipan naming makipagsapalaran sa Manila, kung saan kami nakatira hanggang sa kasalukuyan.